Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers man. Ito po yung reading ninyo for April 16 to 22. Or kung kailan man dumaan makarating sa inyo yung reading. Kung ano yung mga messages na dapat yung marinig, mga possible ganap or parating. Yan. Maraming salamat. Cancer, Scorpio, Pisces, water signs. Sa iyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay, for dropping by. Kamusta po kayo? I-comment nyo na lang po dyan. Okay, ang unang card mo is, the collective field is impacting you. Unseen forces in action. Lumitaw na ito sa ibang sign. Hindi ko lang maalala kung kay air signs to. How can you relinquish control of the situation that feels blocked? So, mukhang may blockage sa'yo this, mga susunod na araw or week. Merong may mga unseen forces daw taking action na maaaring mag-create ng changes or blockage, no? Itong mga unforeseen forces na to ay may impact sa iyo. Paano ka magkakaroon ng control over doon sa situation na merong blockage daw, Cancer, Scorpio, Pisces? How to reclaim your power, how to regain control over the situation and not the other way around. Okay? Kung ano man yung mga ganap na yan, mga unforeseen forces na yan, maaaring mag-create ng impact yan sa situation mo or blockage. So, kailangan ikaw yung mag-take over. Makaisip ka ng way para mo makontrol yung situation. Leader of light. Where are you being called to serve and support others? Wow. So, parang panibagong bukasyon ito. At ang sinasabi dito parang mission mo to, Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces Parang calling ito ang pakiramdam ko dito, calling. Kaya kung meron kang nafe-feel na inner calling sa sarili mo, paano ka makakapag-serve sa iba? Paano mo masusuportahan yung iba? Baka yun yung inner calling na nafe-feel mo. Baka talagang you are born to be a light worker, a healer, etc. So kung ano mang pamamaraan, talento na meron ka, gift na meron ka na magagamit mo para sa iyong path na yan, bokasyon na yan, para makatulong sa iba. Again, yung mga messages na nandito, kung hindi kayo nakaka-relate, hindi para sa inyo yan, ha? Minsan malalalim yung mga lumilitaw na messages sa oracle cards. Yan yung gusto ko sa mga oracle cards compared sa tarot. Third oracle card mo, water signs. This is not your practice life. Decide. Oh. What is your inner voice telling you about the dream in your heart? Alam mo, parang ang intindi ko dito, wag mong sayangin yung time mo. Maiksi lang ang time natin sa mundo, water signs. Kaya kung ano man yung passion mo, ano man yung inner calling mo na yan, something na related sa purpose mo, path mo, inner calling mo. Cancer, Scorpio, Pisces, itong mga messages na nandito. Ayan parang ang sinasabi dyan, kung ano yung inner calling mo, you should follow your heart and decide.
Decide. Cancer, Scorpio, Pisces. Ito bang buhay mo ngayon? Ito ba talaga yung calling mo? Ito ba talaga yung sa tingin mong mission mo, path mo? Ito ba talaga yung buhay na sa tingin mo magbibigay sa iyo ng deeper meaning? Ito ba talaga yung purpose mo? Depende eh. Kaya nga parang ang sinasabi dyan, kung hindi ito yun, i-follow mo talaga yung gamin mong compass, yung soul mo, yung heart mo pagdating dito sa bagay na ito, water signs. Alam nyo yan kasi intuitive kayo. Mararamdaman nyo yan. Yung inner calling na yan. Kasi yung inner calling, kahit i-deny mo yan, alam mo yun, mafe-feel mo pa rin yan eh. Kaya you need to decide. No? What is your inner voice telling you about the dream in your heart? So follow your dreams, follow this inner calling. Kung ano man yan, nafe-feel mo na yan. Okay? And kung hindi ka pa naka-decide, yun nga yun. Kailangan mo eventually mag-decide, di ba? So, ano yung mga possible na parating? Yan natin. By the way, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Kung gusto nyo rin mag-avail ng subscription sa FB page ko, palike and follow na rin po yung FB page ko. Kung gusto nyo po maka-avail ng exclusive perk sa akin, dumiretso po kayo sa official Purple Teen FB page. One and only, meta-verified, may check sa dulo. Marami pong fake scammers yung gumagaya sa page ko, kaya kung gusto nyo pong mag-inquire, kayo po mismo ang mag-direct message or mag-PM doon sa official page ko. Pag walang check, hindi ako yun. Kapag in-add friend kayo na unang mag-chat sa inyo, mag-offer na kung ano-ano, hindi po ako yun. Okay? Thank you doon sa mga palaging nag-aabang, sumusubaybay, mga laging nagpapadala ng star super thanks, hindi umaalis sa membership subscription, hindi nag-skip ng ads, palaging nagli-leave ng mga comment, heart, like. Okay? Maraming salamat po. Meron kang forest, meron kang crib, vine, ring, vulture, bow, grasshopper, hammock. Forest, ito yung pagiging magulo yung isip. Clouded. Unclear thinking, clouded yung judgment mo, muddled. So, sa tingin ko, hindi ito yung best timing na gagawa ka ng mga major decision or actions. Kasi nga magulo isip mo eh. Oo. Yung iba, kailangan nyo ng clarity. Kailangan nyo mag-pray, kailangan nyo maghingi ng advice. Siguro, kung meron mang mga mag-guide sa inyo, may mapagsasabihan kayo. Pero kung wala, mag-pray kayo. Or palipasin nyo lang. Okay? Palipasin nyo na lang kung magulo talaga yung feelings iniisip ninyo. Kesa naman, makapag-decide ka, makagawa ka ng bagay na hindi, alam mo yun, wala ka sa hulog eh. Sabi nga nila pag galit ka or sobrang saya ka, huwag ka munang gagawa ng major decision. Di ba?
Okay, siguro makakatulong yun. Kung magulo isip mo, unsure ka, palipasin mo na lang muna or pray hanggang magkaroon ka ng clarity of mind. Okay. So, merong mga bagay na sisimulan this week. O, trabaho man yan, or kung ano man, creative endeavors mo, you have crib. Pwede may birth or conception, fertility for some of you na nag-expect ng baby. Baka may ma-preggy or merong malapit ng mga anak, whether ikaw yan, asawa mo, kapatid mo, kakilala mo. May bagong paparating. So yan, whether baby yan, opportunity or whatever na sisimulan, bagong paparating para sa inyo. Yung iba pwedeng no contract yan, yung iba pwedeng no hobby, pagkakaabalahan. Yung iba pwedeng no sideline, yung iba pwedeng no connection. Bagong interest, di ba? Kasi may mga ano dito, information, no, knowledge. Ano nakikita ko dyan? Kailangan ikaw yung dumiskarte, maghanap nitong kailangan mo na information. So magtanong-tanong ka, mag-reach out ka. Seek out information that will help you. Kailangan mo maging resourceful. Kailangan mong magtanong-tanong, mag-reach out sa iba, Cancer, Scorpio, Pisces, regarding something. Kasi yun yung maaaring makatulong sa situation mo. So, ang ibig sabihin niyan, pagre-reach out, pagre-research, pangangalap, paghahanap ng kung ano man yung kailangan mo. No? Kailangan mong kumilos, di ba? Para mahanap mo yan. Something na makakatulong sa situation mo. So, merong business or romantic partnership na maaaring simulan, collaboration, project, trabaho. Basta meron kang kapartner, kaduo. Pero yung iba, ito ay pagpasok sa commitment sa relationship. Ano mang commitment yan? Relationship man yan, contract, whatever, no? Kasi hindi lang naman yung commitment sa mga relasyon-relasyon. So, anything na i-commit mo yung sarili mo. Halimbawa, i-commit mo yung sarili mo sa pag-gym, pagda-diet, or merong i-commit mo yung sarili mo sa simbahan, or nag-enroll ka ng course, or meron kang binili, nahulugan, di ba, yung mga ganun. Basta, merong partnership commitment. Pero yung iba, pwede talagang person yan. Kasi meron ditong person na nag-iisip sa'yo eh. So, pwedeng iba romantic talaga. Tapos, pwede ka pang, alam mo yun, mag-start ng family, makabuo ng baby, alam mo yun. So, pwedeng iba, ito ay marriage talaga. Kasi nga, kung meron ng baby na darating, commitment yun. Ikaw man yung nabuntis, o yung nabuntis yung asawa mo, di ba? Commitment na yun eh. Meron ng third member ng pamilya ninyo eh. Di ba? So, from day one ng conception hanggang ipanganak yun, hanggang lumaki yun, alam mo yung commitment talaga yung responsibility yun. So, pwedeng iba sa inyo ganun. Yung iba kasi pwedeng nauuna yung pregnancy bago yung marriage eh. Pero pwede rin namang nauna yung pregnancy bago nauna yung marriage bago yung pregnancy. So, yun lang nakikita ko dito. Maaring magkaroon ng mga ganon. And yun yung commitment. Lifetime commitment na yan eh. Di ba? Once na pumasok ka dyan. So, merong taong nag-iisip sa'yo, nakakaalala sa'yo, Cancer, Scorpio, Pisces, ayan, you are highly thought of. Or pwedeng pinapahalagahan ka
netong tao na to, kung sino man to, romantic man yan or hindi. Worry, depression, anxiety. So, wag mong hayaan na kainin kanyang mga negative thoughts na yan. Pero kasi itong vulture, parang nag-overthink ka na merong someone na galit sa'yo, against you. Pwedeng totoo yung iniisip mo na yun, pero pwede rin namang hindi. Pwedeng imagination mo lang din yun. So, ayan. It's either depression, anxiety, or pag-aalala na about someone. Pwedeng lang, hindi naman pa-proven yun. 'Di ba? Na talagang galit siya or alam mo yun, may gagawin siya sa'yo. Pwedeng lang, imagination mo lang din sa sobrang pag-iisip mo. Kaya nga huwag kang mag-overthink. So, may mga situations dito na kailangan daw ng careful handling, Cancer, Scorpio, Pisces. So, kailangan hands-on yan, asikasuhin mong mabuti, baka maselan yung bagay na yan or situation na yan. Mga sensitive matters dito na ikaw mismo, personally, ikaw mismo dapat ang mag-asikaso, pwedeng ganun. For some of you, maaaring may physical or mental break, taking a vacation daw. Baka sa day off mo yan, magre-relax ka, mag-unwind ka, or may pupuntahan ka para makapag-relax. So, pwede rin naman kahit ikaw umalis, magstay ka lang sa bahay. May pahinga mo yung isip mo, yung katawan mo. Okay? Basta merong taking a break dito physically or mentally. Kasi nga, ayan, dami mo ng stress, dami mo ng iniisip. So, kailangan mo talagang magpahinga, magbakasyon. Para ma-clear yung isip mo, maikalma yung mga nerves mo. 'Di ba? Mag-take a break ka muna. Lahat kailangan ng break, 'di ba? Para hindi mag-overload, para hindi bumigay. King of Wands, Fire sign, Hierophant, Taurus, Chariot, Cancer. Nine of Swords, pwedeng Libra or other air signs. Pentacles, Earth signs yan So, lahat ng suits nandito. Wala palang water. Ang lumitaw lang si Cancer sa mga water. Okay, pero may mga Earth, Fire, Taurus, Gemini, Libra, Aqua. Alam mo, dami mo talagang isipin. Siguro masusobrahan ka na naman ng mga pag-iisip, pagpupuyat, water signs. Basta iwasan mo lang yung mga overthinking na yan, negative thoughts na yan, kasi maaaring mag-lead to depression, anxiety yan. Okay? Kaya nga kailangan mo mag-take a break dito, pansamantala, makapagpahinga physically, mentally. Meron talaga marriage partnership. Meron na lumitaw na ganitong reading sa ibang signs. Panoorin nyo na lang yun. Baka makarelate kayo dun o baka yun yung kakonect ninyo. Hierophant at saka ring, marriage yan So, yung iba sa inyo, kung hindi pa kayo kasal, this is an indication ng baka mauwi sa kasalan tong connection ninyo, relationship ninyo. Kasi nga, feeling ko nga may paparating din na baby pag i-start ng family. So, marriage yan. Kung hindi pa, pwedeng iba kasal na kayo. Pero iba, pwedeng ikakasal pa lang. No? So, pagpasok ito sa pagpapamilya or pagpapakasal, pagsisettle down, no? Tying the knot.
So, merong mga obstacles, challenges ka with the 7 of Wands. So, sa tingin ko, kailangan mo ng strength, kailangan mo ng tapang, determination, persistence, itong week na ito. Pero kailangan mo rin ng break. Sabi ko nga doon, kung magulo yung isip mo, kailangan mo ng clarity, kailangan mo rin ipahinga yung isip mo, yung katawan mo, water signs. So, maglaan ka rin ng time para doon. But overall, itong week na ito is magiging successful for you. Nandyan yung Chariot, no? Ano mang path yung tahakin mo, ang importante dyan ay yung determination mo na mag-continue sa kung ano mang path yung pinili mo. So, ano man yung papasukin mo, tapusin mo yan. Okay? Ano man yung piliin mo, something about path, di ba? May sinabi ako dito, inner calling, ano pa? O, kailangan mong mag-decide. Follow mo yung inner voice, kung ano yung sinasabi ng inner voice dyan sa puso mo. Ano man yung path na piliin mo, Cancer, Scorpio, Pisces, ayan, ang kailangan mo lang naman is yung determination mo. Gaano ka ba ka-determined, kaseryoso, ka-committed dyan sa path na papasukin mo or pipiliin mo. Yun naman ang importante. Doon madedetermine kung marireach mo yung destination mo, kung magiging successful ka. And by the way, Chariot, sa tingin ko magiging successful ka. Ano man ang gawin mo, piliin mo, mapagdesisyonan mo dyan. Okay? So, andyan pa rin yung puyat. Baka iba sa inyo kasi baka sunod-sunod na puyat, stress, problema, night shift, no? So, kailangan bumawi eh. So, eventually, makakabawi ka naman siguro since may taking a break vacation dyan. No? Kung napuyat ka man ng tuloy-tuloy, kailangan talaga makarecover bago ka uli sumabak. Diba? Hindi pwedeng walang pahinga. Sa tingin ko nga, magagawa mo rin naman successfully yan. Chariot, King of Wands, ano man yan. Magkaroon man ng mga blockages dyan. For some of you, parang ang bigat ng katawan nyo, parang mabagal, ang bagal kumilos, no? Baka yung iba sa inyo, kasi nga kulang na kayo sa pahinga eh. Para ma-recharge yung batteries nyo, kailangan nyo magpahinga para bumilis uli, no? Magkaroon uli ng energy ba? Oo, marami talagang ganap. Very busy itong mga susunod na araw na to, itong week na to. Ayan, ang daming ganap. Pwedeng ang daming travel, daming aasikasuhin, daming phone calls, emails, trabaho. Kaya nga ang daming stress, pagod, or puyat eh. Pero yun nga, kailangan mong bumawi. Ayan, no? After netong mga sunod-sunod na mga trabaho na yan, stress na yan, activities na yan, tingin ko, magbabawi ka ng tulog, pahinga. So, pagbigyan mo yung katawan mo para ma-recharge yung isip mo, katawan mo. So, yan. Yung iba, kung sa love life to, wala naman akong nakikitang problema eh. Kasi nga, andyan naman ang stability, andyan naman ang intact naman yung marriage, yung samahan. Andyan yung, tuloy-tuloy pa rin naman yung yung maayos na takbo ng relationship niyo with the Chariot. Although, may mga bagay siguro na maaaring na-overthink mo lang, maaaring nakaka-stress para sa iyo. Oo. Pero overall, wala naman ako nakikitang problema dito about love life mo. Meron lang something dito about confrontation kung meron mang mga bagay na dapat pag-usapan ninyo or i-confront mo tungkol dyan sa partner mo, asawa mo, person mo, mga bagay na dapat pag-usapan,
Yung mga bagay na maaaring iniisip mo, pinoproblema mo, kinaka-stress mo. So, parang ang sinasabi dito is, maglaan ng time para pag-usapan yun. Kung nababother ka dun, para ma-clear yung isip mo. Okay? So, yun yung mga na-pick up ko. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, follow. Godspeed, babush.